Yan, sinimulan na namin itong maywagang ano, tarp. Yan. Ang lakas na ng hangin sa labas, guys. Guys, akala nyo dito kami abutan ng Pasko, ha? Hindi. Dito. Panibagong araw at panibagong episode na naman ang inyong mapapanood. At sa pangalawang pagkakataon, susubok ulit tayo ng isa na namang motocamp adventure. Dito sa Caliraya Surf, Cabinti, Laguna. Samahan niyo ako i-explore ang isa sa pinakakilalang campsite sa lugar. Yes! Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kabiyahero. At muling nagbabalik ang inyong likod. And of course, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang inyong masasaksihan. And syempre, hindi mawawala kasama ang aking OBR. You know? Yahoo! Yes, ang aking mahal, kasama natin ulit. Sa biyahe nga natin yung araw, tayo ay magka-camping. Yes, sa pangalawang pagkakataon. Medyo excited na dahil kumpara sa ating unang experience sa ating camping, medyo okay ngayon dahil bumili tayo ng mga pangunahing pangangailangan natin sa pagka-camping. Makikita niyo yan mamaya kung paano natin i-set up lahat. At ang ating destinasyon nga ay sa Caliraya Surf Camp. Hindi naman ganun kalayo sa ating pinanggalingan, kaya yun ang ating pinili na lokasyon sa ating pagkakampingan. At nakita ko rin ang mga ilang review sa kanilang campsite. Okay naman dahil marami na rin nakapuntang mga iba't ibang vlogger doon, kaya sinearch ko rin siya. Hopefully maganda ang ating maispatan na pwesto. At ngayon tayo ay nasa kahabaan ng Teresa Rizal. Yan, dito na nga tayo nag-intro para medyo malapit-lapit na. And of course, gagamit tayo ng Google Map dahil si Google lang ang ating maasahan sa mga ganitong bagay. Yan, tayo ay tatakbo ng 68 kilometers. So, nasa 1.5 hour. So, malapit-lapit na. Time check. It's 6:51 in the morning. Yan, kakasikat lang ng araw. Kaya magandang panimula ng ating araw papunta dun sa campsite. Medyo excited na. Inagaan ko talaga para marami tayong magawa dahil tayo ay mag-overnight doon. At para ma-set up natin ng maayos at maaga-aga ang mga dapat nating i-set up. Yan, dahil nga sa pangalawang pagkakataon ito, titingnan natin kung magiging siyempre, of course, gagawin natin successful ito dahil pinaghandaan and mas siguro mas adventure. Yan, first time nga natin dun sa campsite, so titingnan natin kung ano ang magiging sitwasyon natin doon. Yan, Morong. Tayo ay nasa Morong Rizal na. Namiss ko to, guys. Namiss ko na naman mag-rides dahil nga naging busy nung mga nakaraang araw. Sa mga nagdaang araw naging busy dahil nalalapit na rin ang Kapaskuhan, kaya hindi tayo papayag na hindi makapag-rides bago matapos ang taong ito. At nagpapasalamat ako dahil nabigyan na naman ng pagkakataon, ng oras,
na gawin ulit yung mga ganitong bagay. Ang destinasyon nga pala natin ay nasa Lumban nga, guys, nasa Lumban, Laguna. At siya ay nasa kahabaan din ng Cavinti Road. Yan, naalala ko lang nung time na pumunta kami ng Bicol. Doon ang way, sa Cavinti, may kahabaan yung kalsada na yon. At marami din campsite na marami rin akong campsite na nadaanan. Yan, mag-i-enjoy kayo sa mga tanawin, guys. Ang ganda ng sikat ng araw. At ang klima, napakalamig. Kaya napakasarap bumiyahe pagka ganito. At less pollution dahil nga hindi ganun karami yung sasakyan. Ay, napakasarap bumiyahe. Namiss ko yung ganito, guys. Namiss ko. Welcome to Pidilla, Rizal. Ayan, nasa Pidilla na. And welcome back again sa Pidilla. Yan, maghahanap muna kami dito ng makakainan. Kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. Para makakain muna. And update. Yan na nga. Higit 1 oras na lang ang ating babayihin, guys. At nasa 34 kilometers. Ano ba to? Sorry, hindi ko makita siya. 54 kilometers. Higit 1 oras na lang. Kaya medyo malapit-lapit na. Kaya enjoy lang muna natin itong biyahe. Chill ride lang muna. Huwag muna natin madaliin. Dahil malapit-lapit na rin naman. At hindi naman traffic. Ang ganda ng klima dito, guys. Ganda ng sikat ng araw, ang ganda ng klima. Ay, paulit-ulitin ko sasabihin dahil napakasarap talaga. Ay, nakaiwas sa toxic sa city. Lalo na ito nga, nalalapit na yung Kapaskuhan, bagong taon. Grabe yung siksikan ng mga tao sa syudad. Lalo na nung hindi pa nagbabakasyon yung mga estudyante. Yan, syempre, sunod-sunod ng mga parties, events. Kaya asahan talaga na matindi ang daloy ng trapiko. At nasaksihan natin yun dahil marami na rin tayong ganap itong mga nakaraang araw. At ngayon, siyempre, kailangan natin ng reward. At ito na yon. At ito nga yung reward na sinasabi ko. Ang bumiyahe sa ganitong magandang lugar at mapuntahan ang gustong puntahan. Nice view. You know? So, dito, no? Sarap ng simoy ng hangin. Gandang kalsada. Alright. Natanong na natin ang Laguna Lake. Kung hindi ako nagkakamali, no? Pwede na! Ayan. At nag-stop over muna kami dito para makapag-breakfast. Dito yan sa Pililla. Yan, nasa second floor siya. Mag-breakfast muna kami. Madali ang breakfast lang para may lakas. Dahil mamimili pa kami ng mga kakailanganin namin, mga iba't ibang kakailanganin namin doon sa campsite.
breakfast. Wow, ayan. Ayan ang mga menu nila dito. Riders menu. So talagang madalas sa mga riders dito. Kaya ayan, may sarili ng menu ang mga riders. Breakfast muna tayo, guys. Yan. Kaya tapos na natin mag-breakfast, may nag-aabang sa atin dito. Ang dami mong mga inaanak ko. Mga inaanak mo. Namamas ko. Oh, sino yung kararating lang? Silang tatlo? Oh, sige. Ito, paghati-hatian nyo to. Ako na lang po kayo. Oh, ikaw na maghati. Ah, sa kanila ha. Okay, paghati-hatian nyo na lang yan. Merry Christmas sa inyo. Yan, mga nagbantay ng ating mga gamit. Okay, tuloy natin ang biyahe. Time check. It's 8:34. Medyo natagal lang kami doon. Dahil medyo natagalan ng pag-serve ng aming pagkain. Kaya ito, ngayon pa lang ulit mabiyahe. Pero sa dali na lang naman. And we have 45 kilometers. Malapit-lapit na, guys. Kahit inik ang araw, lamig ng panahon, no? Lamig ng hangin. Kaya napakasarap bumiyahe ng ganito. Wow. Sarap din bumangking-bangking. Nakakamiss. Oh, lamig ng hangin. Sarap. Alright. Okay lang din naman bumangking kasi tansyado naman natin yung bigat, yung weight natin sa harap at saka sa likod. Medyo marami tayong bagay sa likod eh, kaya kailangan kapag gano'n yung bigat mo eh bibigay mo rin sa unahan, kaya balanse lang din. Oh, look at that. Sa kahabaan ng biyahe, may bata kami naispatan at bumati sa amin ng at tuwa ako dahil isang mumunting bata ang marunong na magpahalaga sa kaligtasan ng kanyang kapwa. Welcome, Kalayaan. Oh, nice, may falls doon. Oh, eto na ang Lumban. Nice. Woohoo! 11 kilometers. Ayon kay Google, may kakaliwaan tayo. Ayun na nga yung Lumban Cavinti Road sa Caliraya. Yun, dahil doon ang destination natin. Kakaliwa tayo ng Caliraya Cavinti Road. Titingnan natin. Dito na nga. Yan. Right. Okay, ito na ang Caliraya. Mas lalong lumamig. Yan, overlooking, oh. May view deck din dito. Yan, oh. Wow, hinto muna tayo dito. Nice. Wow. Nice.
Wow! Nice view! Yes guys, we're here now at Caliraya Surf Camp. Ito ang napili naming spot. Yan. Medyo yan, sinimulan na namin itong may wagang tarp. Yan, para may ugong kami. At ang panahon ngayon dito guys, medyo umaambon pero maaraw. Yan. Ito ang aming motor na kargado ng mga kung ano-ano sa pang-camping. Yan, i-set up muna namin tong tent. Ayan, lumilipad-lipad siya. Set up muna kami ng tent, guys. Mahangin dito guys, mahangin. May naka-setup na kami. Pero simple setup lang dahil hindi kaya nung tarp namin na i-wide pa yung setup. So ngayon ganito lang yung sinetup namin. Pinover na lang namin din sa aming tent. Ayun, okay naman yung pwesto namin. Maganda yung spot. Maganda yung spot na napili namin. Kita ko. Hey guys. Yan. Yan. Simple lang ang setup sa tent. Ganyan lang siya. Ang plano ko pa sana dyan palalakihin ko. Kumbaga, gagawin kong parang malaking roof. So, hindi ngayon hindi kaya dahil malakas nga ang hangin. So, ganyan lang muna ang setup. Ayan. Dito kami sa may sulok. Kasi may talian Ayan. Ayan. Ayan ang motor. Ayan. May mga kasama kami. May mga katabi kaming mga nagka-car camp. Ayan guys. Ikot ko muna kayo dito sa area. Dito sa Surf Camp Caliraya Surf Camp Yan. Dari ulitin ko ulit. Ayan ang pwesto namin. Yan. So tingnan natin kung gaano kalaki itong campsite na ito. Yan. Nandito kami sa lot 2. Yan. Caliraya Surf Camp. Yan. May mga nakapwesto doon sa dulo. Ayan. Ayan guys, may mga tiny house sila ito tawagin So pwede kayong mag-rent din yan. Ayan, may aircon, naka-aircon. Kumbaga parang siya container house pero maliit lang siya. Ayan, dito hindi mo pwede maipasok yung sasakyan mo dito compare doon sa pwesto natin na ayan, pwede kang tulad niyan sa kanila naka-car camping sila, tayo naka-motor camping. Yan. So dito hindi allowed ang vehicle kasi may sariling kwarto rin naman. Ayan. Bali, ito yung kabilang side ng area. Nandito kami kanina dito sa area na to. Yan. Yan sa area na to kanina. Parang malungkot. Naisip namin na wala kaming kasama kumpara dun sa question namin ngayon. Ayan. Okay din dito kasi open na open guys. Maganda rin. Yan. Yan yung mga okay. Bawal din pala ang vehicle dito sa loob. Sa lot 1. Okay, tama.
Doon kami sa lot 2. Camp lot 2. Yan yung mga camping rules nila. Usual. May mga rules din ng mga ganitong campsite. Yan. Yan, open area. Okay din sana kanina, kaso nga lang, bukod sa wala rin kaming kasama, no? Medyo maputik din. Ayan. Dito pala yung pinaka-entrance sila. Ayan, may mga tiny house din sila dito. Yan. Tiny house siya, oh. Yan, ito yung bungad niya. At ito. Yan. Yan. Medyo strict sila dito sa mga kalat. Kaya dapat, kapag nandito kayo, may baong kayong sariling garbage or plastic. Ayan, shower room. Ito ang shower room nila, guys. Yan. Mga ilang shower room din yan. So, may 4 na pinto. May 4 na pintuan ang kanilang shower room. Ayan. At ito naman ang kanilang toilet. Ayan. May shower room din pala dito. Sa likod. Ayan. So, mga ilang pinto pa lang shower room dito, guys. Ayan. Ito yung toilet, guys. Ayan. Ayan. Ilang pintuan din. Nice. Ayan kayo yung toilet. Ayan. Ilang pinto rin yan hanggang doon sa dulo yan. Ayan. Ayan. Ayan, may urinal. No? May shower room pa. May shower room pa. Puno sila ng shower room dito. Ayan. Ayan. Ito, siguro, mukhang under maintenance ito. Hindi magamit. So, okay lang kasi marami. Ilang pintuan ng toilet nila dito. At may napansin ako dito, may fish pond, May fish pond sila dito. Ayan. Ito ang fish pond nila. Okay. Ayan. Dito pala ang dishwash area. Kasi kanina may nakita ko naghuhugas ng plato dun eh. So, bukod pala yon, iba pala yon. So, dito ang kanilang dishwashing area. Ayan. Ayan. And, yun, barbecue area na rin, Pwede ka mag-ihaw-ihaw dito. Ito rin pala yun. Barbecue house. Ayan. Ito ang kanilang office. Ayan. Ayan. Dito muna kumaga magsisettle kung magkano ang iyong babayaran. Yan, registration, information. Yan si ate, shoutout po. Yan. Dito kami nag-inquire kanina bago kami pumasok doon sa campsite. Ayan. Okay guys, paalam ko lang sa inyo kung magkano pala ang binayaran namin. So, pag overnight ka dito, 500 per pack. Pag overnight yon, then plus ang parking fee na 100 pesos. Ayun, overnight na yon guys. Then sa 500 na yun, kasama na yung lahat. Makagamit ka na ng facilities nila. Yan yung CR, shower room, lahat. Kaya okay dito. Sobrang peaceful guys. At may napansin ako dito, may litter farm, no? Ayan, nice. May farm sila. Wow.
lakas na ng hangin sa labas guys. Kaya hindi kami makapag-set up ng pagluluto. Ayan, hangin at konting ulan. Dahil sa lakas ng hangin niya, kaya malakas na rin yung angin ng ulan. Buti na lang ayan, heavy duty ang aming tent. And of course, gumawa kami ng paraan para makapagluto. So, malaki naman tong tent namin. Good for 6 person. Kaya dito na namin pinasok ang aming lutuan. Ayan. Yan, fried chicken ang aming ulam. Yan. Actually, ano yan from adobo to fried chicken. Kasi natapon kanina. Natapon kanina sa sobrang lakas ng ulan. Kasi kanina, ay lakas ng hangin, no? Oh, sorry. Sa lakas ng hangin, hindi pa nakapasok tong portable na table namin kanina. Ngayon lang niya naisip na ipasok, di ba? Oh, galing. Ayan. Ayan ngayon. Napunta kami sa fried chicken. Actually, hindi ba yan? Hipon pa yan dapat. Hipon. Buttered shrimp pa dapat yan. Dahil nga maliit lang ang ano dito. Ang bayan na to. Kaya talipapa lang sila. At bihira lang daw ang mga hipon dito. Kaya yun, nauwi kami sa fried chicken. From buttered shrimp, adobo, to fried chicken. At dahil nga overnight kami dito, no, sinigurado ko na komportable ang aming tutulugan kahit na naka tent lang kami. Ayan, ano nga tawag dito? Airbed. Airbed. Yan, airbed. Yan, kasya kaming dalawa. Ayan lang, ganito lang ang buhay campers. Kahit na ayun na, kahit na yung panahon sa labas nagwawala. Pero actually dito lang dito lang sa area talagang sinadya siguro, no? Kasi doon sa may entrance, bago ka pumasok dito, okay siya okay yung hangin, kalmado siya, parang nasa city ka lang. Pero pagdating mo dito, dahil siguro sa open area or dahil sa mapuno, tsaka lake din kasi, tabing lake din kasi, kaya ganun siguro. Ayun, magdamag naming dadamahin tong lamig and yung hangin na which is hinahanap-hanap din naman natin dahil ito rin naman yung wala sa syudad okay lang to. Masaya naman, di ba? Masaya ka? Masaya siya. Yan, at humupa din ang ulan. Kakahupa lang guys, kaya eto, nakalabas ako. Hindi kami makalabas kanina, kaya yan, doon na kami kumain, nagluto. Ito, sambasa yung kalsada. Yan yung daanan niya, sambasa. Pero may daanan naman doon sa gilid. Yan, may patwalk naman doon para just in case na maputik yung main road, may patwalk naman siya. At ngayon nga, so katapos lang din namin kumain, nag late lunch kami. So ngayon, it's time to wash. It's Christmas time. Guys, akala nyo dito kami abutan ng Pasko, hindi. Hindi po. Yan. Ito lang ang dinala kong lamp kasi may nakalimutan akong bilhin. Yun yung lamp. Kaya ito na po yung dinala namin. Naaayon naman siya. Kasi lalapit na nga Kapaskuhan. How many days to go na lang? At Pasko
Pasko na. At ulitin ko, hindi kami dito magpapasko. Dahil maulan pa rin guys. Yan, ang dami namin gustong gawing setup sa labas. Pero hindi namin magawa dahil nga maulan. So ngayon, dito pa rin kami magluluto ng dinner namin. At ang dinner namin, sinimplihan lang ulit. Yan, ang... Ano yan? Bahay kubo. Bahay kubo, yan. Isa sa bahay kubo yan. Yan, patola soup na may miswa. Patola soup ba, tama? Malak sa buhay. Ano ba siya? Miswa. May patola. Oo. Yun, miswa na may patola. Inartehan ko lang. Para may kahit pa paano may maarte. Yan. At may kapartner yan guys. Tadaan! Ayan. Dahil nakapamili kahapon, bago man lang umalis meron tayong ramen dito. Samyang ramen. Ang akala ko kasi, noodle siya. Upgraded noodle. Ano ba siya? Parang, so, wala siyang ano? Wala siyang sabaw? Ano ba yan? Ano ba to? Parang pansit. Ha? Sure ka? Oh, yan, pansit daw. Hindi ako fan ng mga Korean Pero hilig ko talaga ang ramen. Alam ko lang ramen yung nga may sabaw. Dahil paborito natin yan. Yan na partner niyan. So yun na ang dinner natin. Simple lang siya. Pero simple. Yan. Nakasalang na ang patola. Sarap magluto sa ganitong no? Maulang lugar. Actually, para kaming nasa evacuation center. Hindi kami makalabas dito, guys. Para kami nasa evacuation center. Ayan, pero at least kahit paano napipil namin yung Pasko. Ayan dahil dito sa aming lampara na si Santa. Yan. Ayan, naisip ko lang bigla. Bigla ko lang naisip. What if na may magpasko sa ganito? Di ba? Dali kung isipin mo magpapasko na while camping, no? Siguro kakaibang experience yun. Pasko, tapos sama-sama kayo. Kakaiba yun, May nakagawa na kaya ng gano'n? Yun nga yung gusto ko, di ba? Sabi ko sa'yo. Kailan? Ito natin mga bata. Talaga? Sa Tanay. Oh, sarap. Oo. Yung pray ko. Cement ko sa yung pray ko. Sabi mo, pamasahe. Magagawa natin yan. Magagawa din natin yan. Kasi na. Kakaibang experience yun din. Parang ibang experience yung ganun. Parang, di ba, once in a lifetime. Then, ganun agad ang kakaiba yun. Gusto ko yun. Yan. Sarapan mo Langan lasing. Hindi na ilagay yung 4 cubes. Okay lang yan. Kahit anong cubes lang ang pwede mo ilagay dyan. Ayan masarap kasi yung soup. Yan, dahil sa malamig ang panahon, masarap umigop ng sabaw. Yan, aabang ako yan. Sarap! Kakaiba ang karanasan namin ngayong gabi dito sa campsite dahil magdamag namin dadamahin ang malamig na panahon dahil sa lakas ng hangin na may kasama na rin pag-ulan. Pero kami ay kampante dahil alam naming safe kami dito sa loob ng aming tent.
Caliraya Surf Camp, mahangin pa rin. At kasama ng malakas na hangin yung may pagkoti pag-ambon. Pero so far okay naman ang sitwasyon natin dito. Halos magdamag nga ulan. Around 9 or 10 yata yung lumakas ang ulan. Pero yun, dahil nga sa maganda ang ating sitwasyon dito sa loob ng tent, hindi naman kami pinasok ng tubig. At yung flooring namin dahil nga naka-airbag, okay naman. Komportable naman kami. Ayan, sa mga oras na to nakikita nyo naman. Ayan, malakas pa rin ang hangin. Sabay ng malakas ang hangin ay paghigop namin. Actually, hindi ako nagkakape. Ito, choco lang to. Okay? Dahil nga hindi pa rin kami makapag-set up ng pagluluto sa labas. Ngayong umaga dito pa rin kami magluluto. At ayan, kami breakfast. May ano masabi mo sa pangalawang attempt natin sa pagka-camping? Sobrang lapit dito. Oo nga, ayun o. Nice o. Nakita nyo yung alon. May plano pa sana kasi mag-kayak. Pero, hindi kakayanin ha. Ayan. Ako, ang masasabi ko sa ano natin. Ang masasabi ko sa pangalawang attempt. Ba't yung challenge nila? Kaya natin pagtagumpayan kasi dahil nasa ready tayo compare mo sa una kasi nung una wala talagang ganito hindi ka tulad ng ganitong yan kasi hindi pa nga kami ready huwag ko na lang kahit na ganito ang pinigil sa challenge nagampanan namin dahil yan, great kami na natin. Matulog ka ba ng ayos, Ann? Oo. Lamig at sarap. Oo, sarap. Kasi wala tayong ibang gagawin. Kasi hanggang ngayon guys, ayan, hindi naman yung tent namin. Ayan, nung sumisikat na yung araw. Makalabas. Hindi kami makalabas kagabi. Ngayon lang kami nakalabas. Yan, nakakain kami kahit papano. Dito sa labas. Pero, may pag-ampun-ampun pa rin ang konti. So ngayon, yes! Masasabi kong successful ang aming second attempt.
sa Motocamp Adventure sa Caliraya Surf Camp. At kami ay pabalik na ng bahay sa aming yungga. At para makapagpahinga-pahinga na rin. Ayun. At sa pag-uwi namin, ito ang panahon. Naglalaban ng ulan at ang araw. Kaya medyo pahinto-hinto kami guys. And bago ko tapusin ang ating video na to, umihiling lang ako sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel na huwag kalimutang i-like, share, and subscribe na rin para update kayo sa mga susunod ko pang video na i-upload. Okay guys, dito ko na tatapusin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanonood. And laging tatandaan, pagdating sa kalsada, dalawang biyahero lang. Peace out guys. God bless us all.